Hello guys! Welcome back sa aking AutoCAD tutorial series. I'm Engineer Kim. I'm a registered mechanical engineer. In this video, papakita ko sa inyo yung procedure kung paano nga ba ako nagdo-drawing ng isang mechanical component using our AutoCAD software. Okay guys! Okay, so bago tayo mag-start, pakita ko muna sa inyo yung 3D modeling ng isang mechanical component. Okay guys, this is a coupling. So mga familiar ba kayo dito guys? Makikita nyo to usually sa mga power transmission. Okay, so pinagkoconnect kasi niya yung guys, yung dalawang shafts. Okay. So ito yung i-drawing natin. Okay. And pakita ko naman sa inyo guys yung kanyang 2D drawing. Okay, so this is a 2D drawing. Okay. This one guys is the top view. And nasa upper part naman is the cross-sectional view. Okay, so naka-define na rin dyan guys yung mga dimensions niya. Okay. By the way, itong cross-sectional view na to guys, so imagine niyo to guys ha. So, pakita ko sa inyo. Okay guys, yan. So, pag hinati natin tong part na to, as you can see guys, ito siya. So, itong mga lines na to guys, ito yung solid part niya. Yan. And then this one, itong nasa gitna, yung hole. Ito siya guys, yung butas niya. So, yan. Yun yung cross-sectional view guys. Pag hinati nyo siya, ito yung drawing niya. Okay? So, mag-proceed na tayo guys sa ating AutoCAD. Okay, so by the way, na-open ko na siya guys. So, dito na tayo sa interface ng AutoCAD. Guys, by the way, make sure na check nyo if naka 3D modeling kayo. And then, ayan, nasa top, ang model views natin ngayon guys is nasa top view tayo. Okay? And then 2D wireframe. Okay, so start tayo guys. Ayan guys. So, una natin gagawin guys dyan is basahin natin tong drawing. Okay, so marami siyang circle. Naka-indicate naman dyan guys yung mga measurement niya. Yung radius. So, meaning ng R na to guys is radius. Okay, so naka-indicate naman dyan. Okay, start na tayo. So, first is drawing natin tong circle na to with radius of 11. Okay. So, mag-type tayo C. So, depende sa inyo guys if magta-type kayo sa command line or click nyo na lang dito sa ribbon. Okay, so, nakalagay doon guys, diba, is 11. Type natin 11. Okay, so i-magnify natin para mas makita natin. Okay, so this is a circle with radius 11. Okay, next one is ito namang pangalawang circle na may radius na 14. Okay guys, para hindi na kayo paulit-ulit na magta-type ng command or magkiklik, so just press enter. Basta same command lang siya, okay lang yun. So enter lang natin, and then click natin tong center point, and sabi is, radius is 14. Okay, so type natin 14. Okay, and then, next one is, we have 17. Radius niya is 17. Okay, so, enter lang ulit, and then, click on center point, and type 17. Okay, next, ito, outside circle guys. So, nakikita nyo na meron tayong 4 na circle dyan, yung butas. Okay, so para makuha natin yung center point niya, kailangan guys is meron tayong construction line. Nakita nyo to guys, yung may R26, radius 26. So ito yun guys, ito yung center point niya. So ang gagawin natin is, okay, dot ulit natin yung circle. Nakalagay is 26. Okay, para hindi tayo malito guys, gumawa tayo ng layer. So, gumawa na ako ng layer guys. This one. Then, i-set natin dito sa part na to. Okay, so, itong hidden, broken line na to guys is construction line natin. So, indication lang yan na ito yung center point na itong 4 na circle na to. Okay, so, as you can see, may isa pa tayong circle. So, this one, yung radius 22.5. Okay, so, drawing natin. See? Okay, so balik natin siya sa default layer niya. C is 22.5. Type lang, 22.5. Okay? So, na-plot na natin lahat ng circle.
Then, proceed na tayo dito sa apat na circle na to. Okay guys, as you can see, naka 45 degree angle siya, diba? Okay. So, para hindi tayo mahirapan na itatrack pa natin tong line, kung ano nga bang degree, diba? So, shortcut dyan guys, punta kayo dito sa baba. Click nyo tong may, ito, yung polar tracking. Or pwede nyo rin siyang, pinutin nyo na lang sa keyboard F10. Same lang naman siya. So, dito sa polar tracking, meron siyang drop down arrow. Click nyo lang. And then, choose nyo tong merong 45, 90, 135, 180. Meaning yan guys, yung interval or yung interval nung pag-track niya sa angle is 45. Sa 45 plus 45, 90 plus 45, 135. Okay, so yun yung kanyang interval. Click natin line. Okay. And so as you can see guys, this is 90 degree. And then wasan nyo lang tong mouse. Okay, so may guide tayo, 45 degree. Basta madali na. And then this one is 0. And then this one is 270. Okay, so dito tayo sa 45. So click lang natin siya. And then, as you can see, ito na yung circle. So, ito kasi guys, yung broken line na to, ito yung center point nung apat na circle na yan. Okay, so, ang radius ng circle na to is 2.5. Okay, so, ito lang tayo. C is 2.5. Okay, next. So, may outside circle tayo kasi nakita nyo yan guys, meron pa siyang sa labas na circle with a radius of 6. Okay, so, enter lang ulit natin, radius ay 6. Okay, so, na-plot na natin siya, guys. Ang gagawin natin dyan, guys, is ipopolar natin siya. So, sa command line, type nyo array. Enter. Then, select object. So, ito, yung dalawa. Then, enter. Then, click natin tong polar kasi paikot siya. Then, click natin tong center point. Okay, so, as you can see, guys, 6 yung items. Kailangan lang naman natin dito is 4. So, palitan natin dito items, make it 4. Enter. Then, enter. So, ayan guys. So, meron na tayong 4 na circle. And then, para matrim natin siya, dapat naka-explode siya. So, tapat nyo lang siya guys. Then, click nyo lang. And then, type nyo sa command line, explode. Okay. So, ayan guys. Magkakahiwalay na sila. Then, para hindi na kayo masyadong malito, so, tanggalin na natin itong mga extra lines natin dito. Itong construction line, erase na natin. So, trim natin. So, TR, trim, short term for trim. Then, trim lang natin siya, guys. Para wala itong mga excess lines na to. Okay. So, yan guys, mukha na siyang Mickey Mouse. Okay. Then, feed tayo. Then, as you can see guys, diba, kita nyo itong edge niya. So, wala siyang fillet. Okay, so tingnan natin sa drawing kung may naka-indicate na fillet. Ayun, meron. Yan guys, so, the radius of 7. So, yun ang fillet niya. Okay, so, type natin sa command line, fillet. Enter. Click natin tong radius. We have 7. So, lagyan lang natin ng fillet ito. Para mas maganda siyang tingnan. Okay. Okay. Lastly. So, kasi nakikita nyo guys, enter lang ako. Kasi same command lang naman yung ginagamit natin. Okay guys. So, magkamukha na sila. Okay. So, next na gagawin natin guys is i-join na natin sila kasi extrude na natin sila guys. Okay, so yan. Highlight natin, then command line, type join. Okay, so okay na siya. So dito tayo sa top, papalitan natin itong model views ng Southwest Isometric. Okay, so yan na siya guys. And then, extrude na natin siya. Okay, so ito tayo dito sa taas. Okay, so ito yung cross-sectional area niya. So naka-indicate dito guys yung thickness niya. Okay? So, yung pinaka-thickness nito, guys, pakita ko sa inyo. Yan. Kukunin natin tong part na to, guys. Yung thickness na to. Okay? So,
So, nasan siya sa drawing? Ito siya guys. Ayan. Itong 3. Okay, so extrude tayo. Click natin itong extrude and then enter. Okay guys, as you can see, surface lang siya. So, meron tayong hindi nasama na join. So, tingnan nyo guys. Pag hindi nyo na-join lahat yan, ang itsura niya ganito. Pag in-extrude nyo siya dyan guys, naka-surface siya, diba? So, balik ulit tayo. Okay, punta tayo sa top. Hindi siya nasama sa join. Okay, i-join natin siya. Hindi siya na-belong guys. Okay. Ayan, sa belong na siya. Back to model views, then isometric. Okay. So, tingnan natin pag naka-highlight na kasama na siya. O, diba? Kasama na siya. So, pinatunin natin extrude and then extrude natin guys. Ayan. So, naka-indicate dito sa kanyang dimension. Ang thickness niya is 3. So, lagay lang natin 3. Okay. And then, as you can see guys, butas to, diba? So, ang gagawin natin dyan guys, to. Extrude natin tong 4 na circle. Extrude. Okay. Extrude. 4 na circle. Okay. So, ayan. Extrude na siya. Then, ang height din niya is 3. Okay. So, pag tinignan niyo siya dito, shaded with edges. So, sarado pa siya, diba? So, paano natin gagawin yan? Para magkaroon siya ng butas dito. So, type niya sa command line, subtract or sub. SUB. Enter. Okay. So, click natin yung object na bubutasan natin, yung tatanggalan natin ng circle, okay? So, itong malaking part, click nyo lang siya guys, and then enter. And then, click natin tong mga circle na to. So, ito kasi yung ibabawas natin sa object, okay? And then, enter. Okay, so, tingnan natin sa visual style niya, shaded edge. Okay, so, as you can see guys, butas na siya, diba? Okay, so proceed na tayo sa susunod nating extrude. So, itong gitnang circle. Okay, sa cross-sectional view, nakita nyo guys, itong pinakamalaking circle, ang kanyang thickness is 5.5. Okay. So, ito yun guys. Ito, yung malaking circle na to. 5.5 yung kanyang thickness. Okay? So, extrude natin. Extrude. 5.5. Okay? So, na-extrude na natin. And then, as you can see guys, meron pa siyang isa. So, ito siya guys. Extrude natin siya. Okay. Pero, hindi, ang thickness niya, diba, 3.5. I-add ngayon natin tong 5.5 kasi dito siya mag-start eh. Same sila ng elevation, diba? Same sila. Starting point. So, 5.5 plus 3.5. Oh, sino magaling sa math? Add na. So, 9. So, total niyan guys, 9. Extrude lang natin. So, ito siyang part A. Extrude natin siya. Yan, diba? 9 siya. Okay? So, type natin 9. Okay? And then, napansin nyo guys, butas to. Okay? So, may natitira pa tayo hindi na extrude na line. So, itong isa. Okay? So, extrude lang natin to guys. Extrude. Okay, so, kahit na lakihan nyo siya kasi bubutasin din naman natin siya. So, lakihan natin yan. And then, subtract. Sub. Kasi, bubutasin natin tong object na to. Okay? So, click natin tong pinakamalaki. Then, tong circle. And then, isang circle. Then, enter. Saka, itong circle na to. Then, enter. Okay? So, pag tinignan natin siya sa visual styles natin, shaded with edges. Okay. So, nagawa na natin siya, guys. Okay, so, from this, nakita nyo, to this. Okay? So, drawing na natin siya, guys. Okay, so, makita ko sa inyo. Diba? Same na sila. Okay, so, para mabago nyo yung color niyan, so, punta kayo sa command line, type nyo lang, properties. Properties. Enter. Okay, so, highlight nyo lang siya. And then, nakita nyo color by layer. So, click nyo lang to. So, marami kayong pagpipilian dyan. Pwede nyo gawing red, yellow, green. It's up to you guys kung anong gusto nyo color. Okay. So, scroll down nyo lang para makapili kayo. Okay. So, ito yung pinakita ko sa inyo na drawing. Okay, guys, diba same na sila? And, so,
So, ganyan lang guys, gumawa ng drawing ng isang mechanical component, diba? Parang ang dali lang nila. So, kaya kailangan lang natin siya guys na ma-practice yung ating CAD skills para mabilis na tayo makapag-drawing. Okay, sana na kasunod kayo guys. So, ito lang guys, ang procedure kung paano natin mag-drawing ng isang mechanical component. Okay? Hopefully, may natutunan ulit kayo sa ating AutoCAD tutorial series. Okay? Again, thank you for watching and see you sa mga next tutorial ko guys. Okay? I'm Engineer Kim and this is my daily dose of tutorials. Thank you for watching. See you on my next tutorial. Bye-bye.